Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Emiliano. 67 taong gulang. Nasa edad 25 ako noon nang may mga bagong saltang dumating sa aming lugar sa Negros. Isa sa mga bagong salta ay ang isang napakagandang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Mindang. Ang mga kabahayan sa aming baryo ay medyo magkakalayo, ngunit magkakakilala naman ang mga taga roon. Tumutuloy si Mindang sa isang maliit na kubo na pagmamay-ari ni Manong Jacinto. Isang matanda na nag-iisa na lang sa buhay dahil patay na ang kanyang asawa at ang mga anak nito ay may mga sariling pamilya na. Ang kubo ay nasa likod ng bahay ng matanda. Ayon sa mga tsismosa ng aming lugar, ay bigla na lamang daw dumating si Mindang at hinahanap ang bahay ni Manong Jacinto. Nag-usap na daw sila ng matanda at binigay pa nga sa kanya ang susi ng kubo. Itinuro ng mga tsismosa ang lugar at doon nga nagre-renta si Mindang. Nang tinanong si Mindang kung nakita ba niya si Manong Jacinto, ay napailing lang ang dalaga. Hindi niya alam kung asan ito dahil nagkausap lamang sila noong 1 linggo pa. Palangiti si Mindang at palakaibigan, lalong-lalo na sa mga kalalakihan sa amin. Ultimo may asawa ay nagkakagusto na rin sa kanya, kaya halos lahat ng mga kababaihan sa amin ay galit sa kanya. Isa ako sa mga lalaking nahuhumaling sa babaeng ito, ngunit nahihiya ako. Sa katunayan, hindi siya ang unang babaeng napupusuan ko noon. Meron pang mga babaeng nauna sa kanya, kaya lang napakatorpe kong tao, kaya lagi akong nauunahan ng mga karibal ko. Hanggang sa mga panahong yon, hanggang tingin lang ako kay Mindang habang kinakausap siya ng mga lalaki sa amin. Gusto ko sanang malaman ng mga bagay-bagay tungkol sa babaeng ito, kung saan sila ni Manong Jacinto nagkakilala, ngunit ang nakapagtataka ay ilang araw ko nang hindi nakikita ang matanda. 2 araw bago dumating si Mindang, ay umalis si Manong Jacinto na bihis na bihis. Parang binata na nakapumada pa ang buhok. Nakapantalon at nakapolo ng puti. Naninibago ako kay Manong Jacinto sa araw na yon. Sinubukan kong tanungin ang mga kapitbahay kung alam ba nila kung nasaan ang matanda. Ngunit ang sagot lang nila ay umalis at mukhang may aakyating ligaw dahil sa itsura nito. Hindi din nila nakikita si Manong Jacinto. Pati ang mga kamag-anak nito ay walang alam. Hindi naman daw sinabi kung saan pupunta. Natawa pa nga ako dahil sa tanda na ni Manong Jacinto ay naghahanap pa ng bagong mapapangasawa. Pagkalipas ng 3 araw, simula ng pagdating ni Mindang, ay may bagong salta na naman sa aming baryo. Sa pagkakataong ito, ang bagong dating ay isang lalaki. Mukha siyang rebelde dahil sa itsura niya. May balbas at mahaba ang buhok. Naghanap din ito ng matutuluyan sa aming lugar. Tawagin na lang natin sa pangalang Berting ang lalaking ito. May 2 pa namang kubong mauupahan ng isa sa aming kapitbahay, kaya doon tumuloy si Berting. Kung palangiti at palakaibigan si Mindang, si Berting naman ay kabaligtaran. Nung bagong dating pa lang siya, ay natatakot halos lahat ng tao dahil sa itsura niya. Mukha kasing hindi gagawa ng mabuti. Ngunit nung nakausap ko na siya, ay mabait naman, ngunit napakatahimik na tao. Pabilis naman kaming naging magkaibigan, ngunit sa pagdaan ng araw ay may napapansin ako. Lagi siyang nakamasid sa bahay ni Mindang. Masama din ang mga tingin niya sa mga lalaking nakakausap nito. Kung tatanungin ko naman siya, ay lagi naman itong umiiwas.
Palagay ko'y may gusto din siya kay Mindang. Parang may dumagdag sa mga karibal ko sa dalaga. Dumaan ang isang buwan ay nakapagtatakang unti-unting nababawasan ng mga nanliligaw kay Mindang. Isa-isang nawawala ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Minsan ay may sumugod sa kanyang bahay dahil lang paalam ng mga lalaki ay magkikita sila ng babae sa gubat pero wala namang ebidensya kaya laging nakakalusot si Mindang. Minsan ay naging usap-usapan ng mga tsismosa na baka pinatay ang mga iyon ng isa sa mga karibal nila kay Mindang. Kahit bangkay nila ay walang natagpuan kaya puno ng pag-aalala ang mga kamag-anak ng mga nawawala. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi pa rin ito hadlang sa aking kagustuhan na ligawan si Mindang. Sobrang ganda niya talaga, maputi at may maamong muka. Nahuhuli ko si Mindang paminsan-minsan na sumusulyap sa akin. Kaya sa wari ko'y gusto din ako ng dalaga. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at nang matsyempuhan ko na nag-iisa si Mindang sa kubo niya ay nilapitan ko siya at kinausap. Habang kami ay nag-uusap ni Mindang ay nakikita ko si Berting na iba na akong makatingin sa amin. Nagdududa na tuloy ako na baka meron siyang kinalaman sa mga nawawalang manliligaw ni Mindang. Iba kasi ang kutob ko sa mga kinikilos ni Berting. Isang araw ay may usapan kami ni Mindang na magkita sa kakahuyan malapit sa ilog. Sekreto lang daw namin iyon sapagkat siguradong ikakasaya ko ang aming gagawin. Ikinatuwa ng puso ko na sa lahat ng lalaki doon sa amin ay ako ang kanyang napili. Papunta na sana ako nang bigla akong harangan ni Berting. "Bakit? Anong kailangan mo, Bert?" Biglang tanong ko sa kanya sa salitang Hiligaynon. Pero itatagalog ko lang ang aming pag-uusap para mas madaling maintindihan ng inyong mga tagapakinig. "Saan ka pupunta? Gusto mo bang mapahamak gaya ng mga kapitbahay mo rito?" Pagbabanta ni Berting sa akin. "Mapahamak? Ako mapapahamak? Bakit? May kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga kalalakihan dito sa baryo? Anong ginawa mo sa kanila?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya. "Wala akong kinalaman sa pagkawala nila. Gusto lang kitang balaan, Emiliano. Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagkatao ni Mindang. Wala akong ebidensya pero malakas ang kutob ko na si Mindang ang dahilan sa pagkawala ng mga kapitbahay natin dito. Minamanmanan ko siya pero hindi ko siya matsyempuhan dahil bigla na lang siyang nawawala pag sinusundan ko siya." Paliwanag ni Berting sa akin. Nakinig naman ako sa mga sinasabi niya. Ngunit binabantayan ko ang mga kilos niya. Baka kasi bigla lang may gawin sa akin ng lalaking ito na hindi maganda. Wala naman siyang dalang kahit anong patalim. Isang buntot pagi lang ang kanyang binibitbit. Nakuryoso ako kaya pinakinggan kong mabuti ang mga paliwanag niya. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa pagkatao niya at sa mga nangyari sa baryong pinagmulan niya. Nabigla ako sa aking mga nalaman. Isa siyang ordinaryong tao, ngunit pinili ang maging manunugis ng aswang dahil sa nangyari sa nakatatandang kapatid niya. Hinahanap niya ang pumatay rito at sa palagay niya ay si Mindang ang may gawa nun. Mas lalo akong hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya tungkol sa totoong pagkatao ni Mindang. Dahil wala namang malakas na katibayan na ipinapakita si Berting kaya hindi ko siya pinaniniwalaan. "Ano ba yung pinagsasabi mo, Berting? Sigurado ka ba na si Mindang at ang aswang na pumatay sa kapatid mo ay iisa? Nahihibang ka na yata eh. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mababago ang pagmamahal ko kay Mindang."
pambabara ko sa mga sinasabi niya. Hindi pa tapos magsalita si Berting ay umalis na kaagad ako. Wala na siyang nagawa para pigilan ako. Marami pa siyang sinasabi, ngunit hindi ko na ito narinig pa. Napapaisip tuloy ako sa mga sinasabi niya. Wala na akong pakialam sa mga oras na yon. Basta ang nasa isip ko ay gusto ko si Mindang. Lagi na lamang akong nababasted o nauunahan. Si Mindang lang ang kaisa-isang babaeng tumanggap sa akin. Kaya hindi ko na palalampasin ang oportunidad na ito. Baka gawa-gawa lang ni Berting ang mga iyon para layuan ko si Mindang. Hindi ko pa siya masyadong kilala, kaya malay ko ba kung nagsisinungaling siya. Sa ganda ni Mindang, pinagkamalan itong aswang. Napailing na lamang ako. Malapit na ang oras ng aming pinag-usapan ni Mindang, kaya nagmamadali akong pumunta doon. Nakarating ako sa aming tagpuan. Nakaupo lang si Mindang sa isang bato sa may ilog. Nang makita niya ako, ay dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kasuotan. Halos wala na siyang saplot, kaya napatulala ako dahil hindi ko naman akalaing gagawin niya yon. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa mga oras na yon. Kahit na ganoon ang ginawa ni Mindang, ay nananatili pa rin ang respeto ko sa kanya. Tinawag niya ako upang palapitin sa kanya. Maghubad na daw ako para maligo. Medyo kinakabahan ako noon dahil unang beses na nangyari sa akin ang ganito. Palingon-lingon ako sa aking paligid. Baka may mga taong makakita sa amin. Ngunit napakatahimik ng lugar. Liblib naman kasi ang lugar na yon. Kung hindi pa sinabi ni Mindang ang tungkol sa lugar na yon, ay hindi ko malalaman na meron palang magandang tagong lugar. Kahit nahihiya, ay naghubad ako ng pang-itaas. Hinubad ko rin ang aking pantalon, pero iniwan ko ang aking boxer shorts. Sinundan ko si Mindang. Bahala na, sabi ko sa sarili ko. Mangyari na ang dapat mangyari. Papalapit ako ng papalapit sa kanya. Nakatalikod lang siya sa akin. Hinihintay niya ako at nang dumampi ang mga kamay ko sa balikat niya, ay bigla niya akong niyakap. Ramdam ko ang katawan niya. Kahit malamig ang tubig sa ilog ay uminit ang aking pakiramdam. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin, kaya niyakap ko rin siya pabalik. Hanggang sa bigla ko na lang naramdaman na parang may bumabaon na matulis na bagay sa aking likuran. Humahapdi ito kaya napaaray ako. Sinusubukan kong kumawala sa pagkakayakap ni Mindang dahil sumasakit na talaga ang aking likod. Pinilit kong itulak siya papalayo sa akin, ngunit mas lalo siyang kumakapit. Nagpupumiglas ako at buong lakas na kumakawala sa kanya. Nabigla ako at kilabot ang gumapang sa aking buong katawan nang makita ko ang bumungad sa aking harapan. Isang nilalang na ubod ng pangit. Matalas ang ngipin at ang mga kuko nito. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko ay hindi ko magawang gumalaw. Nakatulala lamang ako na nakatingin sa halimaw na yon. Mabilis itong lumapit sa akin at pinagkakalmot ako. Hinarang ko ang aking mga kamay para depensahan ang sarili. Bago pa man akong makagalaw, ay nasugatan niya ako sa dibdib. Tumakbo ako ng mabilis pabalik sa pinanggalingan ko, habang hawak ang aking sugat. Kahit masakit, ay pinilit kong kayanin. Hindi pa ako nakakalayo sa ilog, ay naabutan ako ni Mindang. Tumalon ito sa harapan ko. Tuluyan na siyang nagbagong anyo. Akala ko'y katapusan ko na, nang bigla na lang itong namilipit sa sakit. May tumama sa likod nito
kaya bigla itong napahiyaw ng malakas. Nang silipin ko ay nakita ko si Berting. Bitbit niya ang kanyang buntot ng pagi. Hinampas niya sa halimaw ang kanyang dala. Inilabas din niya ang kanyang itak at pinagtataga niya ang aswang. Sobrang tinis ng sigaw ni Mindang. Kahit natamaan ay nagawa pa rin nito ang tumakas nang makakita ito ng pagkakataong makaalis. Hahabulin pa sana ni Berting ang patalon-talong nilalang na yon. Pero nang makita niya ako na bigla na lang bumagsak dahil sa sugat na natamo, ay mabilis niya akong tinulungan. Hindi ko na namalayan kung ano ang sumunod na nangyari. Dahil nang magising ako ay nasa bahay na ako ni Berting. Maingay sa paligid dahil kinausap ni Berting ang mga kapitbahay namin pati ang punong barangay. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga nalaman. Nung una ay ayaw maniwala ng mga tao, ngunit nang pinatunayan ko na totoo ang sinasabi ni Berting ay umaksyon kaagad sila. Nakapagdesisyon ang punong barangay na halughugin ng buong kakahuyan dahil baka tama ang hinala ng mga tsismosa na si Mindang ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kalalakihan ng aming baryo. Hindi nga sila nagkamali. May natagpo ang mga damit at buto-buto ng mga tao sa isang kuweba na malapit lang sa ilog na aming pinagtagpuan ni Mindang. Nakilala ang iilan ng mga ito dahil sa mga damit na natagpuan sa lugar. Pati ang mga anak ni Manong Jacinto ay nakilala din nila ang damit at mga gamit ng kanilang ama. Nagluluksa ang mga kamag-anak ng mga biktima ni Mindang. Muntikan na rin akong maging biktima kung hindi ako sinundan ni Berting. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Hindi na alam ni Berting kung saan pumunta si Mindang, pero alam niya kung anong klaseng aswang ito. Si Mindang ay isang aswang na tinatawag nilang mandarangkal. Aswang na puro lalaki ang mga biktima. Inaakit niya ang mga ito at pag nahulog na ito sa bitag niya ay tsaka niya lalapain at kakainin ng mga ito para mapanatili ang lakas niya. Hindi tumigil si Berting sa paghahanap kay Mindang hanggang sa nabalitaan na lamang namin na patay na pala ito. Malubhang nasugatan pala ito ni Berting at hindi na nagawang makapagpagaling ng sarili niya ang aswang. Lahat na ding mga lalaki sa aming baryo ay tinutugis siya kaya hindi na nitong magawang makapambiktima pa. Naging matalik na magkaibigan kami ni Berting. Akala ko nga natatanda akong mag-isa sa buhay. Dahil medyo natroma na ako sa mga karanasan ko sa mga babae, lalong-lalo na sa aswang na si Mindang. Ngunit may dahilan pala kung bakit kami pinagtagpo ni Berting. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko makikilala ang bunsong kapatid niya na sa kalaunan ay aking naging asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Emiliano. Hello po Kuya Chris. Magandang araw o gabi sa'yo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nilo. Isa akong masugid na tagapakinig ng inyong channel. Kaya noong marinig ko ang kwento tungkol sa mag-asawang aswang na nagnenegosyo ng hamburger, ay naisipan ko na ring magbahagi ng aking kwento. Taong 1993, nang may bagong lipat na mag-asawa sa dulo ng aming baryo sa Iloilo. Hindi ko na lang po ibibigay ang eksaktong lokasyon ng aming baryo sapagkat ayaw kong magbigay ng katatakutan sa mga nakatira doon. Biglaan ang pagdating nila at mabilisang nagpatayo ng maliit na kubo doon. Sa bahagi iyon ay napapaligiran na ng kakahuyan kaya hindi maiwasan na may pumupunta doong mga residente upang mangahoy
o kaya'y mamasyal. Ayon sa kapitbahay naming si Mang Ramil, ay nakasalubong niya ang matandang mag-asawang iyon na tawagin na lang natin sa pangalang Nanet at Bersing. Kunting gamit lang ang dala nila at naghahanap sila ng lupang pwedeng mapagtayuan ng kanilang bahay. Balot na balot ang dalawang ito. Mukhang ayaw talaga nila na natatamaan ng init ng araw. Mukhang galing kayo sa malayong probinsya, lolo't lola. Saan po ba ang tungo nyo? Tanong ni Mang Ramil sa mag-asawang matanda. Oo. May kaguluhan kasi sa pinanggalingan naming lugar, kaya kami napadpad dito. May alam ka bang lugar na pwede naming patayuan ng bahay? Maikling sagot ni Lolo Bersing at nagtanong na rin ng lugar na pwede nilang matitirhan. Itinuro ni Mang Ramil ang isang bakanteng lote na ang may-ari ay isang negosyante na minsan lang pumupunta sa lugar. Ngunit hindi naman pumunta doon ang mag-asawa. Imbis na doon pumunta, ay doon ang mga ito nagtungo sa dulo ng aming baryo na sa kung saan ay medyo liblib at pinapaligiran ng mga malalaking puno at mga halaman. Nakita ng kababata kong si Gerald ang isang maliit na kubo na itinayo. Nagtataka nga ang ibang residente sa amin na bigla na lang nagkaroon ng kubo sa lugar na yon. Ang bilis naman ng pagkakagawa ng bahay. Mas lalo pa kaming nagulat nang malaman namin na 2 matanda lang ang nakatira doon. Isang araw ay nagkagulo ang aming baryo dahil nawawala ang batang si Joben. Sabi ng mga kalaro nito ay nagkayayaan silang magkakabarkada na pumunta sa Kakahuyan isang hapon upang maghanap ng mga gagamba. Dati pa naman nilang ginagawa yon dahil kasama naman nila ang 15 anyos na kapatid nito na si Ryan. Ngunit sa mga oras na iyon ay napahiwalay sa kanila si Joben. Hindi nila namalayan na napahiwalay ito sa kanila. Tinawag nila ito ngunit walang tumutugon sa kanilang mga sigaw. Nang hindi nila makita si Joben, ay nakapagpasya na sila na umuwi na lang at ipaalam sa mga magulang nila ang mga nangyari. Noong papunta pa daw ang mga bata ay nadaanan nila ang kubo ng mag-asawa. Ayon sa salaysay ng isa nitong kaibigan, nakita nila ang matandang lalaki na nakatayo lang sa pintuan ng kubo at titig na titig sa kanila. Natakot nga siya dahil iba kung makatingin ng matanda, ngunit binati nila ito. "Magandang hapon po, Lolo. Makikiraan lang po kami." Bati nilang lahat. 5 silang magkakasama at dire-diretso lang ang lakad nila. Bago pa daw mawala si Joben, ay parang may nabanggit ito sa kuya niya. Sa pagkakatanda ni Ryan, sinabi ni Joben sa kanya na aswang daw ang matandang nakatira sa kubo. Dahil noong papalampas pa sila sa kubo nito, ay nakita niyang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila at bigla daw humaba ang pangil. Nahuli kasi si Joben sa paglalakad kaya nakita niya ang mga nangyari. Natakot siya at sinubukang kumbinsihin ang kapatid niya na umuwi na lamang. Ngunit hindi nakinig ang kuya niya. Imbis na umuwi ay pinagalitan pa siya ni Ryan kung bakit pa ito sumama. Walang nagawa si Joben kundi ang sumunod sa kapatid hanggang sa natuon ang pansin nilang magkakasama sa paghahanap ng gagamba. Kaya hindi nila namalayan na nawawala na pala si Joben. Tsaka nila napansin na biglang may kaluskos silang narinig. Ngunit bigla lang din itong nawala. Hindi nila narinig ang mga yapak ni Joben kung tumakbo man ito o kung pumunta sa kung saan. Para lang itong bula na bigla na lang nawala. Hinala nila na baka may tumangay rito. Hinanap muna nila ito ngunit nang hindi makita ay pinuntahan nila ang kubo at nagbabaka sakaling andoon nga si Joben. Pagdating nila doon,
Sarado ang buong kubo at walang tumugon sa kanilang mga tawag. Walang lumabas at napakatahimik ng lugar. Gusto pa sanang pasukin ito ni Ryan, ngunit pinigilan siya ng kasama niya. Kuya, baka umuwi na si Joben sa inyo. Baka pagalitan tayo ng mga nakatira dito. Hindi pa tayo sigurado kung nawawala ba talaga si Joben. Tara na, puntahan muna natin sa inyo. Sabi ni Wally, nakaedad lang din ni Joben. Umayag naman si Ryan at nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay. Nang makauwi sila, ay agad na hinanap ng kapatid ngunit wala doon. Kaya sinabi kaagad ng mga bata ang mga nangyari sa kanilang mga magulang. Bagamat wala silang ebidensya na baka may kinalaman ng mag-asawang iyon sa pagkawala ni Joben, ay pinuntahan nila pa rin iyon para kausapin. Sumama ako para makatulong sa paghahanap. Tinungo namin ang kubo ng mag-asawang bagong salta. Anong kailangan nila? Tanong ng matandang babae pagkatapos narinig ang mga pagtawag ng mga kababaryo namin. Manang, gusto lang po sana naming itanong kung nakita niyo po ba yung batang ito. Nawawala po kasi siya. Kasama lang ito ng mga kabarkada niya kanina. Tanong ng ama ni na Joben at Ryan. Lumabas din ng matandang lalaki at lumapit sa nagkukumpulang mga tao. Oo, nakita ko sila kanina na dumaan dito pero yun lang yon. Pagkatapos niyan ay pumasok na ako sa aming kubo. Singit ng matandang lalaki. Wala nang magagawa ang mga magulang ng nawawalang bata, kundi ang hanapin si Joben sa kakahuyan. Kaso, nabigla kaming lahat nang biglang sumingit ng tanong ang makulit na batang si Roy. Lolo, totoo ba na isa kang aswang? Yan kasi ang sabi ni Joben bago siya nawala eh. Tanong ng bata. Tinakpan ng magulang ng batang iyon ang kanyang bibig. Ano ba yung pinagsasabi mong bata ka? Mahiya ka naman sa matanda. Saway ng ina nito at sabay baling ng tingin sa matanda. Pasensya na ho kayo manong ah. Talagang matabil po kasi ang dila nitong anak ko eh. Kitang-kita ko ang panlilisik ng mata ng matandang lalaki na nakatingin sa batang si Roy pagkatapos niyang marinig ang tanong na yon. Tingin ko'y ako lang ang nakapansin kasi mabilis na nagbago ang itsura niya nang tumingin ang ina ng bata sa kanya. Nakatuon din yata ang atensyon ng mga ito sa pasaway na bata, kaya hindi nila napansin ang panlilisik ng mga mata ng matanda. Walang kaso yon. Bata yan, kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Sabi ni Lolo Bersing, sabay pandidilat ng mga mata nito, ngunit nakangiti. Maaari po ba kaming pumasok sa bakuran niyo, manong? Tanong ng ama nila Joben at Ryan. Nagkatinginan ang mag-asawa. Parang nagkakaintindihan sila sa pamamagitan lang ng tingin. Sige. Pasok kayo para maniwala kayo na hindi talaga napadpad dito ang hinahanap nyo. Bigay pahintulot ng matandang babae sa amin. Pumasok kaming lahat at tiningnan ang paligid. Wala namang kakaiba sa bahay nila. Malinis ang buong paligid. Dahil sa hindi kami pwedeng makapasok sa bahay, ay sinubukan naming tawagin si Joben. Pero wala kaming tugon na narinig, ngunit may narinig kaming huni ng isang baboy sa loob ng kubo. Baboy na parang tinatakpa ng bibig. Ano po ang nasa loob, Lolo? Tanong ng isa pa naming kapitbahay. Biik. Magkakatay kasi kami ng biik mamaya para sa aming ulam. Sagot ng matanda. Hindi na nagtanong pa ang mga kababaryo ko dahil napansin na nila ang itsura ng matandang lalaki na medyo naiirita na. Parang pinapaalis na kami
dahil marami pa daw silang gagawin. Iba ang pakiramdam ko sa kanila. Nagdududa ako at wala akong tiwala sa kanila. May hindi tama. Dahil sa wala naman silang nakita doon sa lugar ay napagpasya ng umalis at pumunta sa kakahuyan. Baka nandoon pa si Jobin, naghahanap ng gagamba o kaya'y hinahanap ang mga kasamahan niya. Hindi naman masyadong kalakihan ang lugar. Kung andoon pa si Jobin ay siguradong makikita nila yon. Nagpaalam na sila sa mag-asawa. At dahil nasa huli ako, ay kitang-kita ko ang pagngiti ng dalawa na halos abot tenga na. Hinanap namin si Jobin, ngunit wala talaga doon ang bata. Lubos nang nag-aalala ang mga magulang ng batang yon. Imposible na mawala lang si Jobin na parang bula. Ang hinala ng iba ay baka kinuha ng engkanto. Hindi naman naniniwala ang mga magulang niya dahil matagal na silang naninirahan doon sa baryo. Ngunit wala namang kaso na may engkanto sa kakahuyan. Humingi na lang kami ng tulong sa barangay at tumulong na rin ito sa paghahanap sa bata. Hanggang sa dumating na sa punto na nawalan na ng pag-asa ang pamilya na mahahanap pa ang batang si Jobin. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi lang si Jobin ang nawawala. Dumadami ang nawawala sa aming baryo. Kaya naghigpit ang punong barangay. Hindi na dapat umalis ang mga bata na walang kasamang matanda. Dati-rati sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan ay naglalaro kami ng patintero. Ngunit sa mga panahong iyon ay nagmistulang ghost town ang aming lugar pagsapit ng dilim. Hindi na hinahayaan ang mga batang maglaro sa labas tuwing tanghaling tapat o kaya'y sa gabi. Hindi na rin sila pinapayagan na pumunta sa kagubatan upang manguha ng kahoy. Puro na matatanda ang pumupunta doon para manguha ng kahoy. Ngunit may isang pangyayari na nakapagpabalot ng takot sa buong baryo. Hindi lang pala mga bata ang nawawala, kundi pati mga binatilyo at mga dalagita na kasing edad ko. 16 na taong gulang na ako sa mga panahong yun, Kuya Chris. 2 lang kaming magkapatid. Ang sumunod sa akin ay medyo malayo ang agwat ng edad namin dahil 2 beses nakuna ng aking ina. Ang nakababata kong kapatid ay 10 taong gulang pa lamang. Kahit na tinuturuan na siya ni nanay sa mga gawaing bahay, ay hindi pa rin siya pwedeng utusan para mangahoy sa kagubatan dahil nga sa mga nangyayari. May namamataan umano doon na malaking baboy ramo. Usap-usapan ng mga tao na baka iyon ang nandudukot ng mga bata. Kagaya ng dati, wala pa ring ebidensya. Isang araw, napag-utusan ako dahil naubusan kami ng panggatong. Hindi namin natansya ang dami ng kahoy na aming naipon na paubos na pala. Tsaka lang nalaman ni nanay nang tinignan niya ang lalagyan ng mga ito. May nagamit pa naman siya noong nagluto siya ng almusal at tsaka para rin sa tanghalian. Ngunit sa hapunan ay wala na, kaya kailangan kong mangahoy. Kahit na kinakabahan ako dahil wala akong makakasama, ay wala akong magagawa sapagkat wala kaming uulamin mamaya. Madadaanan ko syempre ang kubo ng mag-asawang iyon na usap-usapan ng mga aswang sapagkat may nakakita na ang mga malalaking baboy ay sa kubo ng mga ito umuuwi. Bukas pa uuwi ang tatay ko dahil sumama ito sa kanyang kaibigan dahil may piyesta sa kabilang baryo. Kailangan nilang tumulong doon. Kahit na natatakot ay nilakasan ko ang loob ko. Pumunta ako sa kakahuyan ng mag-isa. Sinubukan kong ayain ang kaibigan ko, kaso may ginagawa pa siya sa kanila. Kunti lang naman daw ang ipapakuha ng nanay, sapat lang para mamayang gabi at para bukas.
Sigurado naman daw na magdadala ang tatay ng ulam bukas para sa tanghalian namin. Nagdala ako ng sako at itak. Nagdahan-dahan ako sa paglalakad at tinitingnan ko ang kubo habang papalapit ako doon. Sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko. Hindi pa naman napapatunayan na sila ang dahilan ng pagkawala ng mga tao dito sa amin. Ngunit simula nang dumating sila sa baryo ay nangyari ang mga kababalaghan. Ayaw kong tumingin sa may kubo nang dumating ako sa tapat ng kanilang bakuran. Kaso parang may nag-uudyok sa akin na lingunin ito. Nakahinga ako ng maluwag nang wala namang tao at sarado ang buong bahay. Nasaan na kaya ang mag-asawa? Bulong ko sa sarili ko. Dumiretso ako sa paglalakad. May mga pirasong patay na kahoy akong nakikita sa daan kaya pinupulot ko ang mga ito. Tahimik lang akong naghahanap ng kahoy. Nakabibinging katahimikan ang nakapagpadagdag sa kaba ko sa dibdib. Parang may bigla na lamang aamba sa akin. Nakakatayo ng balahibo ang katahimikan. Dahil sa pagkapraning ko, kahit konting kaluskos lang ay nagugulat ako. Huminga ako ng malalim at pinakalma ko ang aking sarili. Konting-konti pa lang ang aking nakuha nang biglang may huni ng baboy akong narinig sa paligid. Mabilis kong hinanap kung saan iyon nanggagaling nang biglang may malaking baboy ramo na biglang bumulaga sa harapan ko. Nagulat ako at napasigaw. Nanlilisik ang mga mata nitong parang mga mata ng tao na nakatitig sa akin. Napaatras ako ng dahan-dahan. Dahan-dahan din itong lumalapit sa akin. Naghahanap ako ng pwede kong takbuhan kung sakaling susugod ito sa akin. Dahil nakatuon lang ang pansin ko sa baboy ramo na nasa harap ko, ay hindi ko namalayan na may isa pa pala sa likuran ko. Sinugod ako sa likod kaya tumilapon ako. Buti na lamang sa halamanan ako bumalandra. Ngunit sumakit ang katawan ko. Medyo nahihirapan akong tumayo dahil sa sumasabit ang damit ko sa halaman na kinabagsakan ko. Hindi ko iniinda kung magkakagalos man ako sa mga naputol na sanga. Mabilis akong bumangon at mabilis kong hinanap ang nabitiwan kong itak. Nandoon iyon malapit sa mga baboy ramo. Aatake na naman ang dalawa ng sabay at sinubukan kong umiwas. Naiwasan ko sila at pumulot ako ng bato at binato ko sa kanila. Mabilis akong tumakbo at tumalon sa direksyon kung asaan ang itak. Nakuha ko ito at mabilis na itinutok sa mga baboy ramo. Huwag kayong lalapit. Alam kong hindi kayo ordinaryong hayop lang. Sambit ko habang nanginginig ang buo kong katawan dahil sa takot. Kumikirot na ang mga galos ko sa katawan nang biglang humagikgik ang dalawang baboy ramo na nasa harap ko. Unti-unting nagbagong anyo ang mga ito. Itsurang tao, ngunit napakapangit ng mga ito. Nakausli ang matutulis nilang pangil sa bibig. Mabalahibo ang kanilang mga kulubot nilang balat at tumutulo ang malalapot nilang laway. Kitang-kita ko dahil palubog pa lang ang araw. Makapal nga lang ang mga halaman at kahoy kaya makulimlim sa kakahuyan. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko sila. Sabi ko na nga ba, mga aswang kayo. Kayo ang nambibiktima ng mga inosenteng bata dito sa aming baryo. Sabi ko sa nanginginig na boses. Humahagit-git pa ang mga ito at akma na akong susugurin. Batid ko na wala akong laban sa dalawang aswang na ito kaya naisipan kong tumakbo at nararamdaman ko na nakasunod sila sa akin at muntik na akong maabutan kaya itinapon ko ang itak na dala ko sa kanila. Natamaan ko naman ang nakasunod sa akin. Takbo lang ako ng takbo habang nagsisisigaw. Maswerte naman ako at may tao sa unahan, si Mang Tasyo.
O Nilo, anong nangyayari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Tanong sa akin ni Mang Tasyo. Aswang! May aswang, Mang Tasyo! Hinahabol ako ng aswang! Hingal na sagot ko sa kanya. Tiningnan ni Mang Tasyo ang likuran ko, ngunit wala naman siyang nakita. Wala namang nakasunod sa'yo. Halika na at ihahatid kita sa inyo. Alam mo namang delikado na sa lugar natin. Umaalis ka pa ng mag-isa. Sabi ni Mang Tasyo. Nilingon ko ang likod ko. Wala na nga. Ngunit alam ko na nagmamasid lang sila sa amin. Alam kong nagtatago sila sa mayabong na halamanan. Hinatid ako ni Mang Tasyo sa bahay. Sinabi ko ang lahat kay nanay, kaya kahit wala akong dalang panggatong ay hindi na niya ako pinabalik sa kakahuyan. Sinamahan niya ako papuntang barangay upang sabihin sa punong barangay ang nangyari sa akin. Pinuntahan agad namin ng mag-asawang matanda. Tama kayo mga kaistorya. Ang mga aswang na nambibiktima ng mga tao sa aming baryo ay ang mag-asawang Bersing at Nanit. Pagdating doon ay sinubukan pa silang tawagin ng kapitan, ngunit walang tumugon, kaya napilitang buksan ng mga kapitbahay ang kanilang kubo. Biglang umalingasaw ang napakabahong amoy. Muntikan na akong masuka nang makita ko ang mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Biglang nagwala ang tatay ni Jobin nang makita nito ang damit ng bata na suot nito bago ito nawala. Naiyak na rin ako dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng mga bata sa kamay ng mag-asawang aswang. Kung hindi pa ako nakatakas sa kanila, ay siguradong isa ako sa mga taong sinapit ang kahindik-hindik na kamatayan. Nang makuha na ang lahat ng mga labi ng mga patay at nailibing, ay sinunog ang kubong iyon upang hindi na mabalikan pa ng mag-asawa. Naging mailap ang hustisya sa aming mga kababaryo sapagkat walang nakakaalam kung saan nagpunta ang mag-asawa. Pagkatapos ng nangyari sa akin ay mabilis silang umalis. Tila alam nila na hindi na sila ligtas sa kanilang kinalalagyan. Panalangin ko na sana ay hindi nila ako babalikan sapagkat ako ang nagsiwalat ng kanilang sikreto sa buong baryo. Dahil sa takot ko ay ilang buwan akong hindi lumalabas ng bahay. Isinumbong namin ito sa mga pulis, ngunit hindi naman nila kami pinaniwalaan. Wala ring nangyari sa aming pagsusumbong, kaya ang ginawa na lang namin ay naglagay ng proteksyon sa aming bahay, pati sa aming katawan. Simula noon ay nagbabaon na ako ng mga pangontra at hindi na kailanmang umaalis ng walang kasama. Hindi na bumalik pa ang mag-asawang aswang, ngunit kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko ang mga nangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. God bless and more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Nilo. Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Ako po si Letty. Hindi ko tunay na pangalan. Pinalitan ko din po ang mga pangalan ng mga taong involved dito sa aking kwento. 52 taong gulang na ako sa kasalukuyan at naninirahan na sa Davao City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa karanasan namin ng aking ina na hindi namin malilimutan sapagkat involved dito ang mismong lola ko sa father side. Bagamat hindi pumayag ang aking tatay Julian na tumanggap ng mutya sa pagkaaswang, ay hindi pa rin namin maiwasan ang maranasan ng kahindik-hindik na pangyayari. Dekada 80, Surigao. Noong mga panahong yun ay hindi ko pa alam kung ano si Lola Pasing. 10 taon ako noon at wala naman akong nakikita
nakakaiba sa mga kinikilos ng aking abuela. Siguro ay dahil minsan ko lang siyang nakikita sa umaga, dahil lagi itong nasa loob ng kanyang kubo. Patay na kasi si Lolo Teofilo nung sanggol pa lang ako. Hindi naman sinabi ni tatay kung ano ang ikinamatay ng aking abuelo. Minsan ko lang nakikita ang aking lola sa labas tuwing umaga. Pag nakikita ko siya, ay nanghihina ito. Nakaupo lang ito sa kanyang upuan at malayo ang tingin sa may bintana. Pero pagsapit ng hapon ay nakikita ko itong palakad-lakad sa kanyang bakuran na parang walang iniindang sakit. Gusto ko nga siyang lapitan kasi naaawa ako sa kanya dahil mag-isa lang siya sa kubo. Pagamat malapit lang ang kubo niya sa bahay namin, ay hindi ako pinapayagan ng aking mga magulang na lapitan siya sa hindi ko malamang dahilan. Nag-iisang anak lang ako ng aking mga magulang, Kuya Chris, kaya hindi nila hahayaan na may mangyaring masama sa akin. Maski ang mga pinsan ko na kapitbahay lang din namin ay pinagbabawalan din ng kanilang mga magulang. Isang beses, nang umalis saglit sila nanay at tatay at iniwan nila ako sa aking tiya Marites. Naglaro kami ng aking mga pinsan sa loob ng bahay. Habang naglalaro, ay nakita ko si Lola Pasing na nakaupo sa isang upuan sa labas ng kanyang bahay. Nakabukas lang kasi ang pintuan ng bahay namin, kaya makikita namin ang labas. Katulad ng dati, ay malayo ang tingin nito at nakatulala lang. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at naisipan kong lapitan siya at kausapin. Pinigilan naman ako ng aking pinsan na si Joseph. Isasaling ko na lang po sa wikang Tagalog kasi Bisaya po ang lingwahe namin sa aming lugar. "Saan ka pupunta?" tanong sa akin ni Joseph habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Lola Pasing. "Di ba kabilin-bilinan sa atin ni nanay at tatay na hindi tayo pwedeng lumapit kay Lola?" Napalingon ako sa aking pinsan at tinanong ko siya. "Bakit naman? Matagal ko nang tinatanong ito sa aking mga magulang, pero ang sagot lang nila palagi ay may nakakahawang sakit daw si Lola kaya hindi siya pwedeng lapitan. Tuwing tinatanong ko kung anong klaseng sakit ay hindi naman sila sumasagot." "Ewan ko, hindi ko rin alam eh," sagot ng aking pinsan. Inaya ko siyang pumunta sa bahay ni Lola. Nakakaawa naman kasi. Mag-isa na lang siya sa buhay tapos iniiwasan pa siya ng mga tao. Palingon-lingon kami. Baka may makakita sa amin na lumapit kami kay Lola. Dahan-dahan kaming naglakad papunta kay Lola Pasing. Sobrang payat na niya at mahaba na ang puti niyang mga buhok. Binati ko siya at tinawag ang kanyang pangalan. Matagal bago siya lumingon. Nang lumingon siya ay bigla itong ngumiti. Nagniningning ang mga mata niya na parang masaya siya dahil sa wakas ay may apo na siyang naglakas loob na bumisita sa kanya. Pinalapit niya kami upang yakapin. Nagdadalawang isip kami ni Joseph. Medyo nag-aatubili kami dahil baka makita kami ni Tia Marites. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na nagpapahiwatig na yakapin daw namin siya. Bigla akong naawa kay Lola, kaya lumapit ako at niyakap siya. Medyo masangsang ang amoy ni Lola. Parang ilang araw na siyang hindi naliligo. Parang amoy putok ang katawan niya. Tiniis ko na lang din dahil mukhang sabik na sabik siya sa kanyang apo. Inaamoy-amoy niya ako at unti-unting humihigpit ang yakap niya. Si Joseph ay nakatayo lang sa likod ko at nakatingin sa amin. Lola, nasasaktan na po ako. Hindi na po ako makahinga, Lola." Sabi ko sa kanya dahil mas humihigpit ang yakap niya sa akin. Para na niya akong sinasakal dahil hindi na ako makahinga.
Medyo kinakabahan na ako nun kasi parang ayaw na niya akong bitiwan. Nanunuot pa sa ilong ko ang masangsang na amoy kaya para akong hihimatayin. Kaya nagpupumiglas na ako. Nang tumulong na ang pinsan ko na makawala ako sa bisig niya, ay bigla na lang siyang natauhan. Binitiwan niya na ako at bigla niya kaming itinaboy papalayo. Gusto pa sana namin siyang makausap, kaso pumasok siya sa kanyang kubo at nagsara ng pintuan. Dahil sa wala kaming magawa, ay napagpasyahan na lang namin na bumalik na sa loob ng bahay. Sakto namang nakapasok kami sa loob ay biglang iniluwa si Tia Marites sa pintuan galing sa kusina. Nagulat kami kaya napatanong siya kung anong nangyayari sa amin. Hindi kami nakasagot agad na magpinsan. Dahil sa takot na mapagalitan ay nagsinungaling na lang kami. Payapa naman ang aming pamumuhay sa probinsya. Kaso minsan sa gabi ay nagigising ako sa ingay ng aming aso. May aso kami, Kuya Chris. Hindi ko alam kung bakit sobrang ingay niya tuwing gabi. Ang aso ding ito ay hindi kasundo ni Lola Pasing. Kaya hindi talaga makakalapit sa aming bahay ang aking abuela. Lagi kasi siyang tinatahulan nito. Wala naman kaming problema sa aming pang-araw-araw na pagkain dahil malusog at mayayabong ang aming mga pananim. Pagsasaka kasi ang ikinabubuhay ng aming pamilya, Kuya Chris. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay masagana ang ani. Isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa aming lugar. Isang malakas na dilubyo ang sumira sa aming kabuhayan. Dumating nga ang panahon na wala na kaming makain dahil sa liblib ang aming lugar ay walang tulong na nakaaabot sa amin. Tinipid pa namin ang konting bigas na natira sa aming lalagyan. Napagpasyahan ni tatay na bumaba muna sa bukid para makahingi ng tulong dahil kung magpapatuloy ang ganito ay wala na talaga kaming makakain at baka kami ay mamatay na sa gutom. Malayo-layo ang bayan sa aming lugar, kaya aabuti ng 2 araw si tatay sa paglalakbay. Sakay ng aming kalabaw ay bumaba na siya. Lumipas ang 2 araw ay hindi pa nakababalik ang tatay, kaya umabot sa wala na talaga kaming makain ni nanay. Ayaw niya ring humingi kina Tia Marites at Tio Romy dahil alam niyang gipit na rin sila. Dahil sa sobrang gutom ko ay panay na ang reklamo ko sa aking ina. Inaalo na lang niya ako kasi wala na siyang maibigay. Napagpasya ni nanay na pumunta sa kaibigan niya, mga ilang kilometro lang ang layo mula sa amin. Susubukan niyang humingi ng konting pagkain, kaya iniwan niya muna ako. Nakatingin lang ako sa kawalan habang sumasakit na ang aking sikmura. Habang nakatulala ako sa may bintana ay naaninagan ko si Lola Pasing. Hapon na sa mga oras na yon. Kumaway siya sa akin at sinesen niya sana lumapit sa kanya. Dahil sa hindi ako tumugon kaagad ay sinubukan niyang lumapit sa aming bakuran. Nang makita siya ni Bantay ay tinahulan siya. Pinagalitan ko si Bantay dahil pilit itong kumakawala sa pagkakatali niya. Hindi ko talaga alam kung bakit galit ito kay Lola. Ang ginawa ko ay ako na lang ang lumabas at lumapit sa aking abuela. May iniabot siya sa aking isang mangkok. Alam kong gutom ka, apo. Kaya eto, sinabawang buto-buto para naman maibsan ang kumakalamong sikmura. Mahinang sabi sa akin ni Lola Pasing. Dahil sa sobrang gutom, ay walang pag-aatubili kong kinuha ito. Nagpasalamat muna ako kay Lola at nagmamadaling pumasok ng bahay para kumain. Hindi ko maintindihan ang lasa ng sabaw,
pero napakasarap niya. Masarap din ang konting laman na nakakapit pa sa buto. May konting kanin din siyang ibinigay. Malaki ang buto ng sabaw. Bago ang itsura nito sa aking paningin. Pero hindi ko na lang pinansin sapagkat ang nasa isip ko ay baka buto ng baka itong bigay sa akin ng aking abuela. Hindi pa kasi ako nakakatikim ng baka sa mga panahong yun, Kuya Chris. Baboy at manok pa lang ang natikman ko. Pagdating ni nanay ay may dala siyang konting bigas at delata. Kahit konti lang yung kinain ko sa bigay ni Lola ay nakapagtatakang nabusog ako kaagad doon. Hindi ko sinabi kay nanay na may binigay si Lola Pasing. Nang matapos magluto si nanay ay inaya na niya akong kumain. Ay tsaka ko naalala na may tirang pagkain doon sa mesa. Nay, may binigay pala si Lola na sinabawang buto-buto. Inosente kong sabi kay nanay. Nawala sa isip ko na ayaw pala nila nanay na lumapit ako doon sa aking abuela. Ano? Tumanggap ka ng pagkain galing kay inang? Gulat na tanong ni nanay. Dali-dali niyang binuksan ang mangkok at tiningnan ang laman. Biglang nag-iba ang itsura ni nanay. Galit na galit ito. Nilapitan niya ako at pilit niyang ipinapasuka sa akin ang kinain ko. Gulat na gulat ako sa ginagawa ni nanay. Dahil sa hindi ko maisuka ang kinain ko, ay pinalo niya ako dahil sa katigasan ng ulo ko. Hindi ko talaga maintindihan nung mga panahong iyon kung bakit siya biglang nagalit. Iyak ako ng iyak dahil sa nagulat ako sa ginawa niya. Naramdaman ko din ang sakit ng pagkakapalo niya sa akin. Dahil sa sobrang pag-iyak ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung anong oras na yon nang magising ako. Dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Parang hinahalukay ang mga lamang loob ko. Nagising si nanay dahil sa sobrang likot ko. Nakapikit ako habang namimilipit sa sakit. Parang tinutusok ng maraming karayom ang tiyan ko. Nataranta na si nanay kaya lumabas siya at humingi na ng tulong kina Tiyo. Hindi ko na alam ang nangyaring kasunod nun kasi bigla na lang akong hinimatay. Ayon kay nanay, sinugod nila si Lola Pasing sa kubo nito. Kinalampag daw nila ang pintuan nito, ngunit walang tugon. Umalis yata ang lola kaya pumasok sila nanay at Tiyo doon. Hindi naman din nakasara ang pintuan, kaya nakapasok sila agad. Grabe daw ang baho sa loob ng kubo. Nakakasulasok ang amoy na parang may nabubulok na patay. Dahan-dahan silang pumasok sa kusina at doon ay nanlaki ang mga mata nila. Hindi nila maiwasan ang masuka dahil kitang-kita nila ang isang putol na braso ng tao. May mga buto-buto na hiwa-hiwalay na nagkalat lang sa mesa. Doon sa isang kaldero ay nandoon ang sinabawang buto-buto na kagaya ng binigay sa akin ni Lola Pasing. Hindi nakayanan ni nanay at Tiyo ang kanilang mga nakita sa loob ng bahay. Kaya dali-dali silang lumabas. Sakto naman na pauwi si Lola Pasing. Kitang-kita ng dalawang mata nila na hubot-hubad si Lola. Puno ng langis ang katawan nito. Malalim ang paghinga nito, parang may hika sa lalim. Nakatitig ang mga nanlilisik na mga mata sa nanay ko. Naglalaway pa at buhaghag ang mahahabang buhok. Imbis na matakot si nanay, ay lakas loob niyang kinausap si Lola Pasing, habang si Tiyo ay naglabas na ng kanyang bolo kung sakaling susugod si Lola. Inang, bakit mo naman nagawa ito sa sarili mong apo? Namimilipit sa sakit si Letty. Baka mamatay ang anak ko. Baka mamatay ang apo mo, inang. Humihikbi
nasabi ng aking ina. Nakatitig lang si Lola sa kanya habang dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Sinisigawan daw ito ni nanay kung ano ang gagawin niya. Baka daw mamatay ako. Nang marinig ito ni Lola ay natauhan ito bigla. Dali-dali itong pumasok sa kanyang kubo at nagsara ng pinto. Kinutok siya ni nanay at ni tiyo. Nagwawala na si nanay at sigaw ng sigaw. Dahil sa hindi na talaga nagbukas si Lola ay napagpasyahan na lang nila na bumalik na lang ng bahay. Nang tatalikod na sana sila ay biglang bumukas ang pintuan at nagwika si Lola ng, Patawarin niyo ako. Hindi ko kasi nakayanan nang makita ang apo ko na nagugutom. sabi ng aking abuela, sabay abot ng isang maliit na bote. Kunin mo ito, anak. Ipainom mo ito kay Letty. Wala akong intensyon na masama. Kahit nag-aatubili ang aking ina na tanggapin yon, ay wala na siyang pagpipilian. Tinanggap niya ito, ngunit binantaan niya si Lola Pasing. Pag may mangyaring masama sa anak ko, inang, hindi ko kayo mapapatawad. Hindi. Galit na sambit ng aking ina at tsaka sila umalis. Nagmamadali siyang umuwi. Pinabangon niya ako at pilit na pinainom. Nagsuka ako ng nagsuka matapos kong inumin ang binigay ni Lola. Maya-maya ay naging mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi alam ni nanay kung ano yung pinainom niya sa akin at hindi na siya nagtanong pa kay Lola Pasing. Ang importante ay nawala na ang sakit ng tiyan ko. Hindi pa rin siya naging kampante kaya nung dumating si tatay ay bumaba kami agad sa bayan. Pinatingnan nila ako sa isang manggagamot. Wala naman daw akong problema na kasi nailabas ko naman daw ang mga kinain ko. Nang dahil sa nangyari ay napagpasyahan ng aking mga magulang na lumipat na lang ng bahay. Sumunod na rin sina Tiyo Romy at Tia Marites kasama ang mga pamilya nila. Pumunta kami nila nanay at tatay sa mga kamag-anak ng nanay. Matagal bago nila sinabi sa akin ang tunay na pagkatao ng aking abuela. Dalaga na ako nang sabihin nila na si Lola Pasing ay isang aswang. Nayanggaw lang daw ito ng lolo Teofilo ko. Kahit ganoon ang nangyari, ay hindi ko masisisi si Lola Pasing kung bakit niya nagawa yon sa akin. Pag naiisip ko kung ano yung pinakain ni Lola sa akin, ay hindi ko maiwasang mandiri dahil lang sinabawang buto-buto na yon ay hindi pala galing sa baka, kundi sinabawang buto ng tao. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Sana ay mabasa mo po ito. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Letty. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.